Ahimik ang baryo ng Santa Maria, Bulacan noong gabing iyon. Ang mga batay mahimbing na natutulog at si Joyce, isang simpleng ina, ay tila abala sa kanyang sariling iniisip. Ngunit sa loob ng kanyang puso may bigat na matagal nang hindi maibsan. Mga alitan sa asawa, mga paratang, mga sakit na pilit niyang tinitiis. Biglang sumiklab ang apoy, mga sigaw ang gumising sa mga kapitbahay. May sunog, may mga bata sa loob. Habang nagtatakbuhan ang mga tao, makikita ang silweta ng mga bata sa loob ng naglalagablab na bahay. Si Cairo, ang bunsong isang taong gulang, hindi na nailigtas. Ang dalawa pa niyang kapatid ay isinugod sa ospital. Ngunit sa kabila ng pagsisikap, hindi rin sila nakaligtas. Bakit iniwan mo ang anak ko? Umiiyak na sigaw ng ina ni Joyce sa kanyang manugang. May buhay pa yon. Hindi yan aso, may karapatan yun. Ngunit higit na masakit ang lumabas sa investigasyon. Nakita ang mga bakas ng gaas at tiner sa loob ng bahay. Lumalabas, mismong si Joyce, ang ina ng mga bata ang nagbuhos at nagsimula ng apoy. Sa harap ng mga tao, nagsalita si Jose, asawa ni Joyce. Hindi ko po matanggap. Mahal ng asawa ko ang mga anak namin. 8 taon kong tiniis ang mga bintang, pero hindi ko kayang paniwalaan na magagawa niya ito. Habang sinasabi niya iyon, kita ang sakit sa kanyang mga mata. 3 anak ang nawala sa kanya, at ang asawa na siya pa ring iniisip niyang minahal, ngayon ay pinagbintangang dahilan ng lahat. Gunit para sa mga eksperto, hindi simpleng galit ang dahilan. Si Joyce ay matagal nang dumaraan sa matinding depresyon. Mga alitan, paratang at pisikal na pananakit, lahat ng iyon ay naging sugat sa kanyang isip. Posible umanong sa gabing iyon nagkaroon siya ng psychotic breakdown. Sa kanyang paningin, hindi na mga anak ang kanyang kasama, kundi mga aninong kailangang mawala. Naniniwala ako, hindi normal na magagawa ng isang ina ito, sabi ng isang doktor. Kung mayroon man, malalim na sakit sa pag-iisip ang nagtulak sa kanya. Ngunit para sa pamilya, nananatili ang sugat at tanong. Sino ba ang tunay na dapat sisihin? Ang inabang nalugmok sa dilim? O ang sistemang hindi siya natulungan bago mahuli ang lahat? Sa huli, hindi lamang apoy ang kumitil ng buhay sa gabing iyon. Ang tunay na pumatay ay ang mga sugat na hindi nakita ng lahat. Sugat ng puso, sugat ng isip, sugat ng pamilya. Hanggang saan ang kaya mong tiisin at hanggang saan ang kaya mong ipaglaban ang pamilyang nababalot ng apoy ng problema at dilim ng kalooban.